Yan, good evening po ulit. Sige po. Ma-pray po ulit kita para gusto ko kaulahin si Lord. Lord, padagos po, Panginoon. Na ikaw po, Lord, ang magkaulay sa bawat sa mga, Lord. Nalian mo po, Lord. Ang anuman kamarian, Panginoon, padagos, Lord, na ikaw po, Lord, ang maranasan mi, Panginoon. Padagos, Lord, na ikaw po ang magtaong kapusugan, Lord, sa bawat sarok, Panginoon. Padagos, Lord, na ikaw ang magbukas, kan sa muyang mata, kan sa muyang talinga, Panginoon, na madamog ka. And padagos, Lord, na i-anoint mo, Lord, ang bawat sarok na katukaw, Panginoon. And maging ako, Lord, padagos, Lord, na ikaw po ang madamog mi, Panginoon. And padagos, Lord, na ikaw po, Lord, ang samuya, Lord, na nakakaulay, Panginoon. And padagos, Lord, na linigon mo po ang bawat sarok, Panginoon. And padagos, Lord, na ibahan mo po kami. Padagos, Lord, na ikaw po, Lord, ang padagos, Lord, na magpadangan, Panginoon. Ika, Lord, ang padagos, Lord, na mamatian mi, Panginoon. Padagos, Lord, na hapiyapon mo po, Lord, ang bawat sarok, Panginoon, sa mga, Lord, in Jesus' name. Amen. Yan, kamusta po? Kamu? Sige po, yan, tinao po sa ni Lord. Kinaunay ko po si Lord sa bawat sa tuya po. Tigbababa po ni Lord. Yan po. Ang title po, ang tunay na alagad po. Sige po, maduhan po kita sa second. Yan. Second Timoteo po, chapter 2. Yan. Ang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Yang verse 5, hindi maaaring gantimpalaan ang isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa mga alituntunin. 6, ang magsasakang nagtatrabaho mabuti ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Alalahanin mo si Jesucristo ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David ayon sa magandang balitang pinapangaral ko. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa at pagkagapos na parang isang kriminal, subalit hindi kailan maigapos ang salita ng Diyos. Tinitiis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kalulwalhatian mula kay Kristo Jesus. Totoo ang kasabihang ito. Kung tayo'y namatay na kasama ni Kristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo'y nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Yan. Kapag itinakwil natin siya, itatakwil rin niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin, sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. Yan. Amen po kay Lord. Yan, magayon po tigsasabi po sa taon ni Lord, ang pagiging tunay na alagad po.
sa tuya ang mga alagad ni Lord. Yan, pakataas po ang kamay. Yan. Magayon po yan, sinasabi po mo yan sa tuya ni Lord kung paano kita magiging tunay na alagad. Yan, magayon po ning digdi po sa nagkabarasa ta. Magayon po na miski po nagahali na po kita yan sa pagiging Kristiyano, magayon po ning na makanood pa ng God po girari kita kay Lord po. Magayon po na tapman girari yan sa iyang mga sinasabi. Yan, magayon po baga natandaan ko po nining yan sa topic mo po sa discipleship po. Itong ano po ning yan dapat po sa aral daw po tigpapasanta po ang kanya-kanya takong krus. Yan ang pagiging lingkod po ni Lord. Yan may kanya-kanya po kitang krus na dara-dara po. Yan, ang ano po, ang point number 1 ko po, ang tunay na alagad ay marunong sumunod. Yan po. Kung tunay po talaki ng alagad ni Lord, tatao po kitang magsunod sa mga sinasabi niya. Yan, minsan po paganing sa pagsunod na po dahil ng madali. Yan, say po dyan na amen. Dahil po madali, pero po, pagkaibaan po si Lord, kay Lord po kita na naghahagad tabang. Yan po, nalalagpasan ta po. Kaya po, sa pagsunod na po, malagawin po na pirmi na pong tandaan na kapag dahita po kaya ng pagtagumpayan po ni Lord. Sige po, madawan po kita sa Lucas 6, ay baka po, 1:16-33. Chapter 16, verse 33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapigatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Miski po may pinag-aagihan kita, miski po iba-ibang pagmati ang inagihan po kang bawat saro. Magayunan po siya na pagtagumpayan na po ni Lord. Kaya pirmi po kitang magralay po tala kay Lord. Pirmi po kitang yan magagad po ning tabang kay Lord. Kung sa diri lang po, di talaga kaya. Si Lord gani po, ang nagtatao po sa tuyang kakayahan. Magayon lang po pag may kaluyahan kita, kay Lord na po tigdudulog. Yan po, pagtignam-nam ta talaga po kung paano si Lord nagtagumpay. Kung paano ni Lord, yan pinaglaban kita, yung bawat salot po sa tuyan. Grabe po ang inagyan ni Lord.
Grabe ang inagihan po ni Lord, pero po, kita po ang tiisip niya. Yan po ka nagpe-prepare po ako na baby talaga po kanto. Yan po, minsan po pag nakakasunod daw kita sa inot. Kasi naugma po kita. Tapos katapong gano'n nagaling na po kita. Gano'n natuod na lang po kita sa mga gibuhon. Dito na po iniisip. Ako na lang po. Dito na po yan, minsan, dati po talaga. Kanto po, yan nakabistado na po kay Lord. Pero po, pag may gigibuhan po ko, tapos gano'n tigdudulog ko man po kay Lord. Pero po, pag yaw na po sa sitwasyon po, ano ba po sa eskwela, ngunyan ko lang po ninanamnam na iyan pong napagtagumpayan po ni Lord. Yan dati po, nagpe-pray man po ako. Pero pag yawan na po ako, gano'n nalilingawan ko na po. Ang sinasabi ni Lord na napagtagumpayan niya na po. Pero iniisip ko naman sa sarili ko. Pero magaya na po, iyan ngunyan po kung paano po ako ni Lord. Dikit-dikit lang, dikit-dikit po na tigbabago po sa bawat salita na. Yan po, pag nainig ko nga po kamo sa bawat sarap ko sa tuwi, yan nakaka-bless po. Kung paano kita tigkakaulay ni Lord. Nakaka-bless po kamo bawat sarap ko sa tuwi, kung paano tigagamit ni Lord. Mahihiling mo po talaga na bako, kundi po si Lord po ang naghihirap po talaga sa tuya. Sige po, matuwan po kita sa Lucas 6:22 po. Sabi po dyan, pinagpala kayo kung dahil sa inyong pagsunod sa anak ng tao ay kinapupuotan kayo. Ipinagtatabuyan at nilalait ng mga tao at pinaparatangan kayo ay masama. Yan po, magayon po talaga si Lord. Kung ano po ang sinasabi kang mundo, iba po sa kaparaanan ni Lord. Kung iyan po, dahil po, minsan po ang hiling sa tuwi kang tao, kita po ang mamundo, pero dahil po nindaharang na kita ang maugma, dahil po si Lord ang kaibanta, si Lord ang namamatita. Kala ninda po, boring. Pero magayonan po na ipaglaban po talaga si Lord para po maranasan po talaga ninda ang tunay po ning kaugmahan. Magayonan po na tatao kitang magsunod kay Lord. Magayonan po na yan, nakakaranas po palang kita ng mga araw kaya tatotoo pong yaw po kita kay Lord. Takong tayo po kita nakakaranas kaya kung gano'n pa siram-siram lang po kita sa buhay, baka po palamayo kita kay Lord. Ang inaagihan ta po, pinag-agihan man po yan ni Lord. Kaya po, mayo pong masakit sa sarong Kristiyano po kung kay Lord po talaga nagdudulok, naghahagad ng tabang. Kaya padagos po kita ang bawat saro sa tuya po.
Kung gusto na pong maging tunay na alagad ni Lord, magayon po, natataong kita magsunod sa mga pinapagibo niya. Yan po, pero beses na po sa Kuya Gerara. Na, yan po, minsan po din po nakakasunod kay Lord. Pero magayon po na, yan po, tigsasabi po ni Lord na dapat po talaga kitang magsunod sa iya. Tayo nga niyo po yan bagong nilalang ka na bako po. Ang sadirin mo ang nabubuhay kundi po ang Espiritu. Yan po. Sa point number 2 po, ang tunay na alagad, yan, marunong pong makinig. Dapat po talaga tataong kita magdamog. Minsan po tataong kita magdamog, pero sala po pala ng mga hirota. Garutik damog talang po, pero data po talaga ting-intindi kung ano ang sinasabi po ni Lord. Hindi ba na lang po pag nagbabasa kita, tapos tigsabihan ni Lord na daig ka man, alala po sa aral daw. Tapos po, nabasa mo to. Pero pa lang po pagkaaga, naghahadin ka na kung anong panira nito, kung ano pong itong iniisip mo, nag-aalala ka pa ng God po, pero sinabihan ka na ni Lord. Tapos nabasa mo ba, nadamog mo ba? Magayunan po na pag may tigsasabi si Lord, tataw po talaga kitang magdamog. Pag may tigsasabi si Lord, kaiporta po, naintindihon, magagad po kitang tabang kay Lord, makaunawa kung anong tigsasabi po ni Lord. Minsan po, may hararong pa po pala na papaliwanag sa tuya si Lord. Itong grabe pa po pala ang ipapaintindi po ni Lord sa tuya. Kaya magayon po na pag nagbabasa po kita, yan sabi nga ni po dyan sa yan, Joshua 1:8, pagbulay-bulayan ta po. Yan ang namunta, pag nagbabasa kita, bako lang po itong mabasa kita, tapos data man talaga ninamnam, data sinang puso. Sige po, mataman po kita sa Hebrew 3:30. Yan. Sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Yan, magayon po pala sa pagiging Kristiyano po, nagtatarabang-tabangan po kita kung ang saro po ng luluya. Magayon po din maghagad mong kitang tabang po sa bawat saro sa tuya po, magpa-pray. And magayunan din po, na data po talaga pabayaan ang mga kaibahan ta. Tapos si Lord nun po ang nagpapalago sa bawat saro po sa tuya. Si Lord po, dahil niya po ang inisip, ang sadiri niya, kundi po ang, yan, kita po, ang iba po, ang sanlibutan. Kaya po, kung kita man po, nagsusunod kay Lord, mahalagawan po na iniisip ta din po ang iba. Yan po, love God and make. Yan po, isipon na po, pero may, nadamog ko man po sa discipleship.
po sa kanya-kanya tangay pong krus ng daradara po. Yan, isipon po talaga ang iba po. Si Lord po, dinala niya yan kasi tigi-isip niya kita. Yan po, matuwa na po kita sa Hebreo 2 po. Yan, kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo naligaw. Yan po, ang bawat salita po ni Lord na nadadangogta, sa bawat po nag-share, sa bawat po pag namnamtahang word ni Lord. Kaya po po talaga ang salita ni Lord para dahil po kita naliligaw, dahil kita nadadaya kang kaiwan po. Mahalagahan po ang salita ni Lord sa bawat sarok po sa tuya para dahil po kita napaparayo sa Panginoon. Kaya padagos po kita, yan, tigsasabihan po ni Lord. Para dahil kita maligaw, magdulo kita kay Lord, magdamog kita kay Lord. Yan, magsunod lalo po kita kay Lord. Taarang ko man po, yan, sa tuya gabos. Aram ko po ni, sa puso po nindo. Yan, gusto po nindo magsunod kay Lord. Yan, sa pagsunod na po kay Lord, malagawan po pala na ipagsusurrender ta kay Lord ang satuyang sadiri po, para dahil po masunod ang satong sadiri, kaya po atang isurrender sa Panginoon po. Yan, sa pagiging alagad na po, kaya po atang tagbalan na magdamog pirmi kay Lord, na magdamog po yan sa mga sinasabi po sa tuya, miski po ang mga tugang ta, kung sinasabihan po kita, magayon po na nagdadawag kita, kasi ginagamit din po sinta ni Lord para po matama kita. Yan, sa point number 3 po, ang tunay na alagad, yan, natutuwid po kita. Sige po, maduman po kita sa Galatia 5:25 po. Yan, sabi po dyan, kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamumuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Yan, magayon na po. Natinaon po kita ng bagong buhay ng Holy Spirit po. Kung po kang nagpabautismo kita, magayon na po na yan ang minalat ni Lord. Magayon na po na nagpapatuwid po kita sa banal na Espiritu. Ayan nga po, may conviction po kita sa bawat aldaw. Yan, magayon na po, nadamugun ta po talaga. Iyo din po yan talaga ang tigwalat sa tuya ni Lord. Magpatabang po kita kung paano kita matatama. Magpatabang po kita na maituwid po kita. Yan, kung tayo po kita natutuwid, kung sa dirita lang po, yan ang nasusunod nga niya po. Ibig sabihin na po kaya, bako si Lord ang Diyos mo, kundi po, ang sa diri mo. Ulit na ano po. Hindi po kita sa 1,
1 Pedro po. Yan, sa 14 po. Pinagpala kayo kung kayo ay kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang Espiritu ng kaluluwalhatian, ang Espiritu ng Diyos. Chapter 4 po, verse 14. Huwag nawang mangyaring magdusas ang sinuman sa inyo dahil siya'y namamatay ng tao, magnanakaw, salarin, o alamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito, sa halip magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Yan, magayunan po. Yan, kasi bago po talaga ning nabanggit man po sa bago, ning data talaga po ikasubog si Lord, lalo na po ang salita niya. Magayon na po pala talaga na magpasalamat kita kung may pinag-aagihan po kita. Yan, magayon na po dyan. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito, sa halip magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Yan, magayon na po. Sinasabi talaga po ni Lord na kaibahan na po talaga siya. Yan, sa pagiging Kristiyano po, may kaibahan po talagang pangungutya. Pero po, permita pong isipon na mas magayon pong damugon ang mga salita po ni Lord. Kasi, kaysa po magparadangog po kita kang mga negative. Yan, ang mga tatarawan po ni Lord, pero may pong positive po. Kaya, pero may po kita, yan, magtulog po sa tatarawan po talaga ni Lord. And permita pong isipon po na may banal na espiritu po. Para dahil po talaga kita naagaw ang kaiwan. Ang banal na espiritu po ang matabang sa bawat po hirota. Ang banal na espiritu po ang nagtatao po sa tuyang kakusugan kung nagluluya po kita. Siya po ang nagtatama. Kaya padagos po kita, yan, kung gusto ta pong maging alagad ni Lord, tunay na alagad ni Lord, dapat po tatao kita magsunod sa iya, tatao magdamog, and tatao po kita na natutuwid po pala kita. Kaya po, padagos po ta pong isipon po, sa bawat aldaw po, padagos na pong isipon na permi ni Lord na pagtagumpayan po ang bawat inaagihan ta, ang bawat pangangaipuan ta. Magayon nga po ang ginibo ni Lord. Yan po, sa krus po, inalay niya po ang sa iyang dugo. Yan po, pag kita po, nakakaranig po kita, masasabi na po, naama at ang sarang tao, magpadugo na po siya. Yan, si Lord po, inalay niya man po dugo, kaya po yan naapunta po siyang ama. Dugo din po ang ginamit niya para mas makaranig po kita sa Diyos Ama po. Kaya magturugan po kita,
di sa laog kang, yun ay sa laog ko kang ano. Kaya yan po, padagos na po. Sa bago padagos po kita. Yan, magpaalalahanan. Iling-iling mo po ang bawat saro. Kung nangluluya po, itapig-tapig ko na po. Yan po, kung may pinag-aagayan mo po, kamo i-share mo po din do. Yan sa mga ano po. Sa mga nilag po din do, sa ito ni Lord po. Magtarabangan po kita, nadaig po kita. Maagaw kang kaiwan, kundi po, padagos po kitang maging tunay na alagad po ni Lord. Yan po. Thank you, Lord, so much.